Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Javier Cruz, isang doktor na may 35 taong karanasan sa panggagamot. At ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin ng marami sa ating mga kababayan, ang tamang pamamahala sa mataas na kolesterol. Sa aking mahabang serbisyo, saksi ako sa maraming kwentong tagumpay sa kalusugan, ngunit mas marami at nakalulungkot isipin ang kwento ng panghihinayang na dulot ng maling akala at kakulangan sa kaalaman. Ang mataas na kolesterol ay isang tahimik na kalaban. Hindi ito masakit, hindi ito nangangati, at hindi mo ito mararamdaman hanggang sa isang araw ay bigla ka na lamang makaranas ng paninikip ng dibdib, panghihinang katawan o mas malala pa, isang atake sa puso o stroke. Kaya naman, ngayon, pag-uusapan natin ng masinsinan ang 4 na pangunahing pagkakamali sa paggamot ng mataas na kolesterol na hindi lamang nagiging hadlang sa pagaling, kundi maaring lalo pang magpalubang ang inyong kondisyon. Ang unang pagkakamali at marahil ang pinakakaraniwan ay ang pag-isip na ang paggamot ay kailangan lamang kapag ang resulta ng iyong blood test ay lumampas sa nakasaad na normal range sa papel. Maraming Pilipino ang kampante kapag nakita nilang pasok pa sa banga ang kanilang numero. Sasabihin nila, "Dok, okay pa naman, mababa pa sa guhit." Ngunit dito tayo nakakamali. Kailangan nating maunawaan na ang normal range na iyon ay isang pangkalahatang gabay lamang. Ang tunay na batayan ng paggamot ay hindi lamang ang numero, kundi ang kabuuang risk profile o antas ng panganib ng isang tao na makaroon ng sakit sa puso at mga ugat na tinatawag na atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay ang unti-unting paninigas at pagkipot na mga ugat dahil sa pamumuo ng plak na parang kalawang sa loob ng tubo. Ang pangunahing sangkap ng plake na ito ay ang LDL cholesterol o ang tinatawag nating masamang kolesterol. Kaya isipin ninyo, bawat tao ay may kanya-kanyang safety level para sa LDL. Halimbawa, para sa isang bata-bata pang individual, sabihin nating si Miguel, isang 30 anyos na malusog, hindi naninigarilyo at walang alta presyon, ang LDL level na 3-4 mmol. Ay maring ituring na katanggap-tanggap. Ngunit, iba ang kwento para kay Mang Cardo, isang 58 anyos na jeepney driver na may katabaan, naninigarilyo, may diabetes at paborito ang crispy pata at sisig. Para kay Mang Cardo, kahit ang LDL niya ay 30 mmol na mas mababa pa sa normal range sa papel, ito ay napakataas na at lubhang mapanganib. Ang target para sa kanya ay dapat mas mababa pa sa 18 mmol. At para naman sa isang pasyenteng nakaroon na ng atake sa puso, tulad ni Aling Susan, ang kanyang target na LDL ay dapat mas strikto pa, mas mababa sa 1.4 mmol. Ito ang dahilan kung bakit kahit na sa tingin ninyo ay normal pa ang inyong kolesterol, maaring bigyan na kayo ng gamot ng inyong doktor. Hindi ito dahil gusto lang niyang kumita sa pagbebenta ng gamot. Ito ay dahil nakikita niya ang kabuuang panganib sa inyong kalusugan base sa inyong edad, pamumuhay at iba pang kondisyong medikal. Ang paggamot ay isang paraan ng pag-iwas upang hindi nahumantong sa mas malalang problema. Ang ikalawang malaking pagkakamali ay ang biglang paghinto sa pag-inom ng gamot sa sandaling bumalik na sa normal na antas ang kolesterol. Ito ay isang senaryo na paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika. Ang pasyente ay masayang babalik, ipapakita ang magandang resulta ng laboratory test at sasabihin, "Dok, success, normal na ang kolesterol ko, hindi na ako inom ng gamot." Ito ay isang napakadelikadong pag-isip. Ang magamot para sa kolesterol, partikular na ang mga statin, ay hindi lamang simpleng pampababang numero. Ang isa sa pinakamahalaga nilang ginagawa ay ang pagpapatibay o stabilization ng mga plaka na namuo nasa loob na ating mga ugat.
Isipin ninyo na ang plake ay parang isang bulkan na may manipis na takip. Habang umiinom ka ng gamot, ang bulkan na iyon ay nananatiling tulok at hindi sumasabog. Ang gamot ang nagpapatibay sa takip nito. Sa sandaling itigil mo ang gamot, hindi lang babalik sa pagtaas ang iyong kolesterol. Ang mas malaking panganib ay ang pagiging unstable ng plake na ito. Mari itong biglang pumutok o mapunit na magdudulot ng biglang pagbabara ng ugat sa puso, heart attack o sa utak stroke. Kaya kahit na normal na ang iyong cholesterol level, ang patuloy na pag-inom ng gamot ay nagsisilbing proteksyon laban sa ganitong masakuna, lalo na kung ikaw ay high risk. Ang paggamot sa kolesterol ay madalas panghabang buhay, katulad ng paggamot sa alta presyon o diabetes. Hindi ito parang antibiotiko na ititigil kapag nawala na ang impeksyon. Ito ay isang maintenance na gamot na nagpapanatili ng iyong kalusugan at kaligtasan sa pang-araw-araw. Huwag na huwag, ititigil ang gamot nang hindi kumokonsulta sa inyong doktor. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagbalewala sa kahalagahan ng regular na follow-up check-up. Kadalasan, pagkatapos resetahan, sasabihin ng doktor, bumalik po kayo pagkatapos ng 3 buwan. Ngunit marami sa ating mga kababayan, dahil sa abala sa trabaho, kakulangan sa budget o sa pag-aakalang okay naman na ako dahil umiinom na ako ng gamot ay hindi na bumabalik. Ito ay isang pagkukulang na maaring magkaroon ng seryosong epekto. May 3 pangunahing dahilan kung bakit critical ang follow-up. Una, para masuri ang pagiging epektibo ng gamot. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang reaksyon sa gamot. Sa follow-up, malalaman ng doktor kung sapat na ba ang dosis na ibinigay sa iyo o kung kailangan itong taasan dahil hindi pa rin naabot ang target na level ng iyong kolesterol. Ikalawa, para masubaybayan ang anumang posibleng side effects. Bagamat ligtas para sa karamihan, ang magamot sa kolesterol ay maaring magdulot ng pagtaas ng liver enzyme sa ilang mga pasyente. Sa pamamagitan ng regular na blood test, natitingnan ng doktor ang kalusugan ng iyong atay at kung kinakailangan, maaring palitan ang iyong gamot sa isa pang klase na mas hiyang sa iyo. Ikatlo, ang follow-up ay pagkakataon upang pag-usapan ang progreso ng pagbabago sa iyong pamumuhay. Ito ang panahon para itanong ng doktor, kumusta ang iyong diet? Nakakapag-ehersisyo ka ba? At para bigyan ka ng karagdagang payo at motibasyon. Ang pagkontrol sa kolesterol ay isang partnership sa pagitan mo at ng iyong doktor. Ang hindi pagbalik para sa check-up ay parang pagmamaneho ng nakapiring. Hindi mo alam kung nasa tamang direksyon ka pa ba o kung papalapit ka na sa panganib. Ang ikaapat at panghuling pagkakamali ay ang sobrang pag-asa sa mga food supplement at ang patuloy na pagwawalang bahala sa pinakamahalagang salik, ang pagbabago ng pamumuhay o lifestyle. Sa panahon ngayon, napakadaling maimpluwensyahan ng mga patalastas sa social media. Maraming nagbebenta ng kung ano-anong supplement tulad ng omega-3 fish oil na nanganakong kayang magpababa ng kolesterol. Totu, ang omega-3 ay may benepisyo, lalo na sa pagpapababa ng triglycerides, ngunit hindi ito dapat ituring na pamalit sa gamot na inireseta ng doktor, lalo na kung ikaw ay high risk. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-inom ng supplement habang ipinagpapatuloy ang hindi malusog na gawain. Umiinom ka nga omega-3, pero pagkatapos ay kakain ka naman ng isang buong plato ng lechon kawali o 2 order ng extra rice sa paborito mong fast food. Walang silbi ang anumang gamot o supplement kung ang pinakaugat ng problema ay hindi natutugunan. Ang tunay at pangmatagalang solusyon ay nasa iyong nga kamay. Kailangan ang disiplina sa pagbabagong kinakain. Bawasan kung hindi man tuluyang iwasan ang pagkaing mayaman sa saturated at trans fats, mapritong pagkain,
processed meat tulad ng hotdog at longganisa, matatabang parte ng baboy at baka, at mga komersyal na baked goods. Sa halip, damihan ang pagkain ng gulay tulad ng malunggay at kangkong, prutas, isda na mayaman sa healthy fats tulad ng sardinas at tuna, at mga whole grains tulad ng oatmeal at brown rice. Samahan ito ngang regular na ehersisyo. Hindi mo kailangan mag-gym. Ang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw ay napakalaki na ng may tutulong. Kung naninigarilyo ka, ito na ang pinakamagandang panahon para itigil ito. Ang paninigarilyo ay direktang sumisira sa iyong maugat at pinapabilis nito ang pamumuo ng plaque. Ang gamot ay napakahalagang tulong, ngunit ang pagbabago sa pamumuhay ang siyang pundasyon ng isang malusog na puso at mahabang buhay. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala na ang pagkontrol sa mataas na kolesterol ay isang marathon, hindi isang sprint. Nangangailangan itong pasensya, disiplina at tamang kaalaman. Huwag maging biktima ng mga maling akala na ito. Makipagtulungan ng maigi sa inyong doktor, unawain ang inyong kondisyon, sundin ang plano ng paggamot, at higit sa lahat, pangalagaan ang inyong sarili sa pamamagitan ng isang malusog na pamumuhay. Ang inyong kalusugan ay ang pinakamahalagang pamana na may bibigay ninyo sa inyong sarili at sa inyong mamahal sa buhay. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Javier Cruz, ang inyong lingkod at kagapay sa kalusugan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At para hindi ka mahuli sa susunod nating video, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.